Diba? Okay. Kung meron mga bagay na inaayawan sa mundo dito, kami ngayong umaga kasi, kaya ngayong umaga na pag pinapagiging sa Diyos ay ayaw na. Yun natin mag-usapan. Yung ayaw na. Pinapanggihan mo pag pinapagiging sa Panginoon. Walang tayong pangarap, walang tayong sumabay, tuloy yun. Pero pag pagiging sa Panginoon ay parang inayawan mo na. Ayaw mo na. Ay iba ko sa Panginoon. Kasi, ang pag-usapan natin dito yung antidote, yung gamot. Yung gamot. Pag umayaw ka ba, ano ba ang nangyayari? At paano yung gagawin? At nararamdaman mo ayaw mo na. So, ngayon nga, if you have your Bibles, bubuksan natin yan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18. Kasi ito sa babae na unang tandaan yung kwento na siya ay lumapit po sa unjust judge. Yung sa hindi matuwid na huwag. Dahil sa isang byuda, lumalapit siya doon sa huwag, humingi siya ng katawan, hindi siya kapag-bigyan. Ayaw siya kapag-bigyan. So, ano nangyari yun? Patuloy siya na nagsusumamo, patuloy siya malapit po sa huwag. Kahit sa nagpunta yung huwag, hihingi yung kanya na justice na bigyan mo ng matalunan. Ako doon sa aking kamay. Sabi yung Bible, for the meantime, umayaw yung judge, yung unjust judge. Pero ganda ulit, ibinigay din niya yung matalo ang nararapat doon sa Buddha, doon sa widow. Kaya makikita ninyo na ano yung kanyang sikreto. Bakit sa dami na pwede mangyari sa kanyang buhay na pwede na siya mangyari. Ayoko na. Pero hindi siya nakayaw. At ang resulta kung binasa nyo, siya ay nagtagumpay. How to give up, giving up. Yan ang thing. How to give up, giving up. So sabi nito ng Bible, then Jesus told his disciples in parable to show them that they should always pray and not give up. Kaya yung thing natin, galing yan. You know? Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So ang tanong natin, paano aayawan? Yung damdamin na ayaw na. Diba? Paano aayawan yung damdamin na ayaw na? So how you should give up? Give up. Meron isang pag-aaral ng Biblia yung tinatawag na hermeneutics. Ibig sabihin ito yung proper interpretation of Scripture. Kapag parable, at tulad tayo, talinghaga, then Jesus told his disciples in parable, talinghaga at kanyang kinuwento. Pag talinghaga, there's only one main issue. Naging pag-interpret mo ang talinghaga. Kasi mission niya tuturo siya na there's only one main issue pag talinghaga. Ang main issue, sinabi na ni Jesus, through this story, ang main issue niya is to always pray and not give up. Yan ang main issue. Kaya lang, kung paano inilatag ni Jesus yung talinghaga, binigyan mo siya ng pointers. Na siyang tubo mo ngayon, paano mo po yung sa damdamin mo, yung damdamin na ayaw mo na, paano mo aayawan yung damdamin na ayaw na. Yun. So dito, sabihan natin, ang kanyang objective is to tell the disciples through this parable na we should always pray and not give up. Okay, sabi sa verse 2, he said, sabi ni Jesus, in a certain town, there was a judge. Merong isang judge. Sabi ng Bible, who neither feared God nor cared what people thought. Meron din isang hindi matuwid na home na walang pakialam sa sinasabi ng mga tao at walang pakialam sa Diyos. Kaya tinawag siya unjust judge. Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao. Ganun siya. Ngayon, sabihin ito ng Bible, and there was a widow. Sa dalawa ng karakter, ginukwento niya. Isang karakter, sabi ni Jesus, ay yung unjust judge. At isang kwento niya, meron kong halmatay ng isang widow in that town. Doon sa bahay na yun, kung saan meron unjust judge, meron din widow. Meron din isang byuda. Kung sa kasama natin, in that town, itong widow na to, she kept coming to him with the plea. Meron siyang pakiusap. Ang sabi niya, ibigay mo na yung katanungan na hinihingi ko. Laban sa aking kaaway, grant me justice against my adversary. For some time, samantala, may nalapit na niya, hindi siya pinapansin. Hindi siya pinabibigyan sa kanyang kahilingan na magkaroon ng katarungan. Kaya sabi ito,
For some time, he refused. But finally, he said to himself, dahil na ayaw siyang hituan, nitong babae yung napiula na humingi ng katarungan, sabi ito ng Bible, he refused, pero dumating pa rin yung pagkakataon na nasabi niya sa kanyang sarili. Sabi niya, even though I don't feel God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. Yeah. Pero dahil ang babae ito ay patuloy akong ginagambala, bibigay ko sa kanya katanungan na kanya hinihingi para hindi na niya ako ginugulo pa. So that she won't attack me with the term na ginamit na ito. Ngayon, sabi ni Jesus, sabi yung definition mga nandun, dahil yun, yung sinabi ng kasama mo, ano ba yung sinabi ng kasama mo? Bakit tayo, atras tayo, ang nasabi ng kasama mo sa kanyang sarili, dahil pinukulit siya ng babae na humingi ng katarungan laban sa kanyang kakaway, umayaw siya, pero bandang huli, ibinigay niya yung katarungan. At nasabi niya sa kanyang sarili, nasilipin mo ito ako kung ito, nasabi niya sa kanyang sarili, even though I don't feel bad or care what people think, kahit wala akong pagkano sa Diyos, hindi ako tawag sa Diyos, at wala akong pagkano sa isip ng tao, pero dahil siya ay makulit, dahil siya ay patuloy na ako ginagambala, it's bothering me. Ibibigay ko yung katarungan na hindi niya. Kaya sabi nilo, narinig yung sinabi niya. Pinutuloy niya yung sinabi sa sarili. Yung judge niyo, narinig niyo kanya sinabi, wala siyang takot sa Diyos, walang pakilo sa iniisip ng tao. At dahil kung kanyang pinutuloy, bibigay mo na kayo katarungan na hinihingi niya. Narinig niyo, sabi niyo. Narinig yung sinabi sa kanya sarili niya. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. Narinig niyo. Ganun din, sabi niya. And will not God bring about justice for His chosen ones? Hindi ba ganun din naman ang Diyos? Hindi bigyan niya rin katanungan para sa kanyang mapinili? Sino yun tayo? Ikaw yung sabihin sa tabi mo, ikaw yun. Kung ngayon ko hindi sa Panginoon na halos, pinukulit ko siya, kinamaya ko siya, sabi ko ng Bible, will not God bring about justice for His chosen ones? Who cry out to Him day and night? Sabi niya, hindi kaya ibigay din ng Panginoon ang katanungan, yung kasagutan sa kanyang mga anak na umiyak sa kanyang araw at gabi? Will He keep putting them off? Ito pa ay hindi papansinin ng Diyos. Pero ang tanong, sabi niya, I tell you, He will see that they get justice. Kayo mga pinili ng Panginoon, kayo mga anak niya, matatanggap ninyo ang inyong kahilingan at kasagutan. Kaya lang, however, when the Son of Man comes, kaya pagdating ni Lord, may matagpuan kaya siyang pananampalataya sa lupa. Kumbaga, sometimes we're so much worried with what we ask from the Lord. What if the Lord will grant it? O paano pagbalik niya? Matagpuan niya kayang nananampalataya naman. Yun ang tanong niya rin. Ngayon, paano maintindihan niyo ito? Itong verse, paliliwanag natin yan mamaya sa last part ng ating pag-aaral. Ang gusto ko ipakita, yung unjust judge. Kahit masama siya, walang takot sa Diyos, sa walang pakialam sa iniisip ng tao, yung widow ay hindi huminto ng paghingi ng kanyang katarungan at kasagutan. At ang sabi ng Bible, lumipas ang panahon pinagyan. Pero banda kami, final, ibinigay din doon sa mga judge. Sino ang pagkaya? Ang Diyos natin ay napakabuti. Amen ba? Gusto niyo ba naman sila? Dahil yung sinabi ng unjust judge, kung yung unjust judge kaya magbigay ng katanungan, ang Diyos pa kaya? Hindi na lang ibigay ang kahilingan ng kanyang mga pili, chosen ones, na umiiyak sa kanyang araw at gabi. Ibibigay niya ang kanyang kahilingan sa kanya. At ano sabi na rito? Ito ba ay patuloy ang isasabagay? Will you put it off? I tell you, He will seek that they get justice and quickly. Ang kamukuha niya agad yun. Kanya lang. Pagdating na rin sa lupa, gumaling na sinita sa lupa. May mga po kaya siyang pananampalataya. So that is the question. Yung babae ito, hindi bumigay. Hindi siya nag-give up. Tuloy-tuloy ang naranasan niyang rejection dito sa unjust judge. Pero dahil sa pangulit ng babae, tinanggihan niya ang umayaw. Tinanggihan niya yung hihinto na siya. Tinanggihan niya yun. Bagkus, ang sabi ng Bible, dahil kaiyak niya, kalalapit niya, karulit niya. Dito, sa unjust judge, ibinigay din yung katarungan at kasagutan na para sa atin. That is the good news for today.
na, di ba? Kailangan ayawan mo. Kailangan ayawan mo yung damdamin na ayaw na. At yun ang aking pag-usapan ngayon. Kailangan mawala sa iyong puso yung salitang ayaw na. Kailangan tanggihan mo yung damdamin na ayaw na. Yan yun. How to give up, give up. Let's go to the first main point. Ito yung gusto mong makita ninyo na siya ay, masasabi natin, hindi tinansin, tinalikuran, at pagkatapos inayawan, nakabit niya ng katamot. Kaya sabi ng Bible, for some time, he refused. Ayaw niyang pinalangin. Yung hinihingi nitong widow na kasagutan, nakadamunan, para sa kanyang hinihingi na sabihin natin na nais niya, sapagkat siya isang widow. Alam niyo, in the New Testament, and even in the Old Testament, it's so easy to respond to a widow, lalo-lalo na pag-response mo ay no. May request na no. Why? They saw the woman, especially the widow ones, as powerless. Ang mga widow, tinitingnan nila yung powerless. Wala silang kapangyarihan. At sila ay sa tingin ng bagla ay lesser kind of quality of life. Why? Ang widow, katulad niya, sa panahon ng lumang bagong kita, ang widow ay nabubuhay naman sa mga bigay ng kanyang mga kabatahan. Bawa, ikaw ay yuda, mabubuhay ka lang sa tulong ng iyong mga kabatahan. Ngayon, wala kang itong anak, ang mga alaga na dapat sa iyo ay ang iyong sariling anak na lalaki. Yung babaeng anak, hindi masyadong pinag-ahanapan, pero ikaw, na yuda ay may sariling anak na lalaki, obligado yung anak na lalaki na yan na pagalagaan yung anak yung natin na yuda. Pero kung wala siyang anak na lalaki, ang kanyang mabuhayan, pag siya mabuhay, ay magagaling sa mga bigay-bigay ng mga anak. Ngayon, masabi dito, siya ay widow, powerless. Kaya ang alam sa Jacob na tuturo na ang tunay na pagka-religious, yung totoong religious, ay sa magitan ng pagtulong sa mga widow at yuda. But finally, nasa widow unjust judge kanina, na binasa natin ba, dahil wala ang takot sa Diyos, at wala akong pakialam sa iniisip ng tao, dahil ang widow na ito ay lagi akong ginagawa, bago ito, I will see that she gets justice. So that she won't eventually come and attack me. Para di siya marami pumupunta sa akin at ako ay kinuhuli. Number one, kung gusto makatulad yung babae ito na byuda na nakuha niya yung justice, sabi nito ng Bible ay word na consistency. You have to be consistent. Kahit kung sabihin na yan ay pangarap, ilang HR na ang tumagi sa'yo, ilang interview na, di mo alam mo, marami na nagsabi, you're not qualified. Ayan na. Darating yung time na oras para sa'yo, pero magdawag kang bibitaw. Dito kasi ay, gusto ko pakinggan niyo ito, ano? Pag sinignan niyo yung ating buong taon, ano yung ating year, whole year, thing? Ano yung thing natin for the whole year? Ulit na lang kasi na? Disciples na drama. Pero marami sa atin mag-drama. Kasi yung buong taon, ang dami natin drama. Kaya hindi tayo makasabay sa mga nais ng Panginoon sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Disciples na drama. Kaya in-emphasize mo na disciples tayo ang na-drama. Ang daming nag-drama. Sige na. Ngayon, ito sabi ng Bible, for some time, he refused. Tandaan nyo nireject siya. Nirefuse. Hindi siya bumibitaw. Kaya pagdating sa dulo, nakuha niya yung justice. Nakuha niya yung katarungan at kasabutan na kaya hinihingi. Sabi nito ng Bible, for some time he refused. That is the critical part in the Christian's life. Hindi lahat kasi agad nakukuha natin sa panahon ipinaglalabos natin. At pag wala tayo, kaya na, papasok na dito. For some time he refused. Sa tingin mo, hindi ka looban. Marami hindi ko din, wala pa sa ngayon. Hindi ibig sabihin ay hindi ka looban. Ang nais ng Panginoon minsan is to build your character than answering your request. Bisa mas mahalaga sa Panginoon ang ayusin ang iyong karakter bago sagutin ang iyong kahilingan. Sabihin mo sa katago, ikaw ulit yun. Ngayon, hindi mo magsalita. Sabihin mo sa katago, mo, ikaw ulit yun. So di ba, ulit. Bakit consistency? Bakit consistency? Ang consistency kasi ito yung quality of continuing. Ibig sabihin, hindi
niya. Kahit ano mangyari, yun pa rin ang request niya. Kahit ano mangyari, yun pa rin ang request niya. Ang dami niyang rejection, yun pa rin ang request niya. Alam niyo, maraming mag-asawa. O makinig din mga mag-asawa. Sama na kami. Maraming mag-asawa, bago nagpakasal. Meron ng mga pangarap. Pangarap nila, makapagpundar ng sarili ng mga tumaw na, bago magpakasal. Yung pare, bago magpakasal, pwede meron naman silang kahit second na sasakyan. Yun mga pangarap. Pangarap nila, isa o dalawang anak. Kaya siguro yun. Pag di pa sa iyong panahon, nakasing na edad nila, nagdadagdagan. Pero wala pa iba. Nagkakapangarap nilang, makita nila bago sila magkasama. Sometimes, pinaliliit natin yung pangarap natin kasi naging tayo yung isa hindi na nagtiwala sa pangarap natin. Nag-umpisa na yung justification. Ano yun? Siguro pwede naman tayo magpakasal tayo, maganda ka tayo, yan na. Pinaliliit na. Pinaliliit na yung pangarap. At siguro kahit mag-rent lang muna tayo, siguro tayo lang guys sa akin, pwede ba siguro kaya naman, mag-asos na kayo. You're not justifying your dream. Pinaliliit mo na. Pero kung babae mo hindi nagbabago yung request, lumipas sa maraming mga rejection, pero yung request is still the same. Yun pa rin. Hindi na mawala. Pero tayo habang lumilipas ang mga karanasan mo sa Panginoon, dahil wala ka, you feel like giving up, at pinaliliit mo yung pangarap, at sabihin mo, hindi na wala. Sabihin sa tayo, huwag ganun. Abayan mo ang kayo sa'yo, huwag ganun. Huwag palitin ang harap mo. Huwag palitin. Ha? Huwag palitin. Maliit ka na, ipalilitin mo yung harap. Napaka-consistent mo naman. Ayan, consistency. So, hindi ko gusto mo makita rin naman. He refused. Critical to eh. Alam nyo, critical yan. Kaya dito, maraming Kristiyano na iniwag. Kasi malapit eh. Nandun na siya period of refusal. Nasa moment of refusal na. Pero ito kayo, dahil sa babae ito, nagpatuloy, she was consistent with the request. Yung kanyang iniisip na, baka hindi mangyari, finally. Finally. Kaya yung iniisip mo na, baka yung natural, yung mga what if mo, will be changed into finally. Amen? Papalapalan natin ang aking Panginoon. So dito, finally, ibinigay sa kanya. Ano sikreto ng babae? Consistency. Say the word. Sabi natin, consistency. Ang hila na lang sabi, consistency. Isa pa, consistency. Sige, sama pala ito para rin. So dito, ibinigay. Binigay ha? Number 1. Number 2, yan na. Kahit saan ma-assign yung judge, nagtutulong pa rin yung babae ito. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea. Dala-dala pa rin yung kanyang request, grant me justice against the adversary. Kahit sa siya pumunta, tinatakbuhan na nga siya. No unjust judge. Alam niyo, tinatakbuhan na utang. Kaya ba itong ginagawa mo? Sabi ko, ano ka di ba? Uy! Nakasya sa'yo. Di ba ganun ka? Minsan may sakit na mga amnesia. Ganun tayo minsan. Nagkakasabay tayo ng amnesia sa nagkakautakan natin. Magkakilala ng inutakan. Ha? Pero nung nagkasalubong, nagkalimutan. Hindi mo na siya kilala. Uy! Wow! Uy lang. Pero grabe pa rin usap. Lahat po tayo biktima yan. Uy, sabihin ko sana. Sabihin ko, wala ako. Kasi may nalilig. Pagpatingin na ako. Sabi na natin ko, wala daw siya. Yes. Balik tayo ito. And there was a widow in that town. Ito yung characteristic niya who kept coming. At the same time, maganda nga, because she kept coming asking for that justice, ibinigay ba niya? Binigay niya yung kanyang request. Ito yung sinasabi kong persistence. You must so persistent. Okay. Pastor ko wala kayo ng consistent at saka persistent. Let me define. Ano wala kayo ng consistency at persistence? Ang consistency, doon sa babae ito, nakafocus siya doon sa request, hindi nagtatao. Ang persistency, tuloy-tuloy in spite of hardship. Kahit ang dami na hinatay, he was rejected. Tapos ano, di ba? Kung
gusto niya iwasan itong bilang. Kung persistent na yan, kung binasa niyo yung mga Bibles niyo, nakalagay dyan, minsan entitled, The Persistent Widow. Yan nakalagay. Pero ano yung bakit? Kasi itong karanasan ng babae ito, meaning and justice, sabi ng mga Bible scholars, ay sobra ang kanyang pagka-persistent. Kahit saan ma-transfer yung judge, paglabas ng judge, tanong ulit itong bilang ito. Halimbawa, nandito siya sa Malabon, nakasama, yung judge. Kinabukasan, pumunta siya ng Mindoro. Paglabas ng judge, tanong ulit yung persistent bilang. Papadala sa Mindanao, makikita na ulit persistent bilang. Hindi siya naman. Ito yung gusto makita sa inyo na kahit maraming hirap na dinanas ang babaeng ito, in spite of the rejection, in spite of hardship, inayawan niya yung damdamin niya. Ayaw niya. Lagi naman ako nilensya. Tuloy-tuloy siya. Kahit siya'y nahihirapan. Yun ang persistency. Kaya kung nasa inyo dito, she kept coming to this unjust judge, dala-dala yung kanyang plea. Yung damdamin niya, sabi niya, please, bigay mo na sa akin yung matalungan at kasabutan na kailangan na ako sa aking gawad. Nasabi ko yung unjust judge, hindi matapit. Naku po, nagulong ba ako sa Diyos? Wala akong pakialam, sabihin ng tao, sige na lang, bibigay ko na yung matalungan na hinihingi niya para hindi na niya ako lagi pinahanda. Ibig sabihin lang, yung panahon na tayo nakakaranas ng hardship, kapag nakakaranas tayo ng parang, ano ba siya? Yung na parang nasa moment of refusal, parang pinagbihan na ng mundo, makisipin mo, inuwaran na natin ang bihan. You stop. You stop attending the church, you stop your devotion, you stop praying, you stop attending the fellowship. Kasi tingin mo, wala na, mahal. Pero dito naman, ibinigay yung kanyang hinihingi. At ang sabi dito ng Bible, this woman, despite of the rejection, continue asking for the justice. At ibinigay ito. Kasi dito sa tabi mo, huwag ka susunod. Ulitin natin, sabi mo sa tabi mo, huwag ka susunod. Ibibigay pa na eh. Sabi mo, ibibigay pa na. Huwag ka susunod. Sabi mo, sabi ng Bible, she kept coming. Kaya lang, sabi ng Bible, dahil siya ay namumulit, ibinigay yung kanyang kanyang. Kumusta? How persistent are you? Gaano ka persistent sa mga hinihingi sa Panginoon? Diba, gusto magkaroon ng trabaho. How persistent are you? Pag sinabi na isang kumpanya, no mayas. Hindi mo lang. Ayun na wala. Mabasa na tayo. Pero hindi lang. You must be persistent. Tuloy na pag-apply sa mga kapatid sa Panginoon. Isa pa, ayoko lang ng ligaw. Ayoko lang sabihin ng isang guy na binasket, ayoko lang ng ligaw ng babae. Isa pa, hindi pa nga eh. Sabi sa kagawang naman, ang katay ka lang, bibigyan mo ka. Sabi nga ako, kung bibigyan mo, ready ka naman. Kasi wala kang trabaho. Kaya hindi pa bibigyan. Okay? So, hindi ko lang kaya, ano yung ating date? Ito na sabi sa kayo? Number one? Consistency. Number two? Ito yun. Yung pinatawag na adjacency. Coming from the word adjacent. Pag sinabing adjacent, halos magkakatabi. Parang sa lupa. Sa lupa, pag pinagsapan natin yung geography. Kung paano yung katabi mong lupa, ang tawag doon adjacent. Ngayon, ang sabi ni Widow, for some time, he refused. Hindi binigay sa ilang panahon. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about what people might think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Usapan natin ang international. Kasi international. Alam niyo ba na sa international borders, ang US at ang Canada ay magkatabi. They both share international borders. Ibig sabihin, kung halimbawa kami yung Canada at katabi niya yung Amerika, yung part na
may sakot yan. Sakot yan ng Canada, pero yan man ay sakot din ng Amerika. Ang tawag dyan ay shared international borders. Yan ang tawag dyan. Ngayon, kung minsan kayo sa probinsya, baka may lupa kayo, may katabi kayo. Dapat alam mo yung boundary mo kung nasa ka. Kasi pag hindi mo alam yung boundary mo kung nasa ka, baka masakot mo siya, masakot kanya, magkakaroon kayo. Yun ang nangyayari sa China at sa Pilipinas. We want adjacent, magkatabi tayo. Ngayon, may tinatawag na UNCLOS. Pag-usapan na natin sandali ako, makalababa siya yun. Ang UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin yan, nagkaroon ng pag-meeting ang mga international leaders natin at anumang mapagpasya ng UNCLOS is binding and that is to be accepted by anyone. Sa Pilipinas, halimbawa yung part na sinasagot halimbawa ng China na naganda namin, yun din nasakot nila, hindi na nila kanila sa akin ngayon. Ang tawag na doon, yung EEZ, yung economic, exclusive zone. Yun, exclusive economic zone. So, yung area na to, halimbawa, mula siya, hanggang dito, ganyan. Atin yan. Ngayon, pag sinakot mo yan, aaral na ito. At yan kasi ay binding, tinatawag na arbitral ruling na pinilala sa United Nations. Ngayon, pag sinakot mo naman yung katabi mo, ipagkakalit yan. Isusubukan nila sa UNCLOS. Kaya tayo, sumunod, ang dami na. Nasa hundreds of cases na ang ating sinampa because of what China is doing. Ngayon ganito. Pag hindi mo alam yung boundary, kung hanggang saan ka lang, magkakaroon mo, siguro hindi mapayag. Hindi mapayag ng China. Kaya ginawa ng China, nung sinabi ng UNCLOS na ang Pilipinas, ang sakot niya hanggang dito, ang ginawa ng China, hindi na nilala yung arbitral ruling. Kaya sila ngayon, meron sila ginawang 9-9, ito yung nakikita ng sakot natin, ito dapat ang masunod. Kaya ayaw kilalagin ng UNCLOS. Kaya kayo na nangyari, hindi natin kinilala, sakot siya ng sakot. Halos lahat ng katabigang bansa, sinasakot niya yung ilang bahagi. Bakit? Kasi hindi naman nakikilala yung UNCLOS. Kaya ko sinasabi, pag hindi mo alam kung hanggang saan lang ang boundary mo, magugulo. Kaya ang gulo ng China, tapos ng Pilipinas, kasi sinasakot tayong pilit. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan ka lang ang Christian life. Magugulo ang Christian life mo pag hindi mo alam kung hanggang saan ka lang. Puntahan natin next slide ha. Pag-usapan natin dito yung word na adjacency. And the Lord said, ano yung sinabi ni Lord? Sabi ni Lord, ano yung masamahon? Dahil wala siyang takot sa Diyos, at wala siyang pakialam sa iniisip na tao, bibigyan mo na yung kanyang kahilingan. Ngayon sabi niyo, narinig niyo. Sa mga dito, sino kaya bibigay sa inyo yung katarungan at kasakutan para sa kanyang mga pinili? Ikaw yun. Na umiiyak sa kanya day and night. Sabi niyo ng Bible, will it keep putting them off? Hindi. Sabi niya, hindi niya isang tabihan. I tell you, we will see that they get justice and forgiveness. Magyayari sa iyo, yung hindi mo sa Panginoon, kaya hindi ka ng question eh. Hindi problema kayo yung pagbibigay sa iyo ng iyong hinihingi. Ang tanong ay ito, pag umupunta na sila sa lupa, however, when the Son of Man comes, will you find faith on the earth? Bakit kaya sila nananampalataya sa Kanya? Ano yung relevance? Ano yung sabihin natin na kaugnayan dito? Ang Kristiyano parang nasa isang tulay. Bisa na hindi mo niya, hindi mo ngayon alam na ang kaharian ng Diyos at ang buhay mo sa lupa ay adjacent. Magkasabay dapat niya nalumalakad. Kaya lang nangyayari, iniiwan nila ang pamilit ko ay pinagpapatuloy yung sa kanila. Hindi pwede. I'll give you an example. Ano yung mga nandito sa taas? Una, pag-aaral. Huwag mo sabihin, puro aral ka lang at hindi ka lang magpapatuloy sa pamilit sa Panginoon. Ano ba? Pagtatrabaho, hindi pwede mo trabaho lang, hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Ano ba? Pag-negosyo, hindi pwede puro negosyo, hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Adjacent yan. Ang masabi, at kung hindi sa ng pangarap mo, gusto mo lang iwanan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Adjacent yan dapat yan sabay. Habang naglilingkod mo, dapat nagtatrabaho, naglilingkod
judge. Nakasabi na. Pero kahit ang dami ng kasabay, ha? Habang ikaw ay naglilingkod, hindi dahilan ang lahat ng ito para hindi ka makapaglingkod. Magkadamihan. Alam niyo, sa mga graduate kami na Olympics. Pag masdan yung mga estudyante, may mga estudyante ka, hindi na sila makapagpapos. Di ba may college? Pero ako nag-aaral, naglilingkod. Ano ba? Ano mo sasabihin? Busy ka. Doon sa mga graduate kami, meron doon mga nagtatrabaho. Nagsisipag trabaho, pero naglilingkod. Yung iba naglilingkosyo, pero naglilingkod. Habang may pangarap, naglilingkod. Ano nangyari sa atin? You totally gave up without even starting. Dito mo si Kinyo. Kayo mo kasi Kinyo tumayin. Magpunta sa pag-akyat hanggang sa pagbaba, naglilingkod pa rin. Saan ba hindi natin na yung Christian life mo? Yun ikaw. May mga pangarap na bilang tao at kasabay mo na ikaw ay naglilingkod at chasing doon. Walang iniwan na kahit isa. Actually, sabi nga ng Bible, si Believers, uulahin mo pa eh. Sige, di mo una, pero sabihin mo lang, huwag yung iniwanan mo siya. Dito, sabi ng Bible, unawa ng babae, hindi ako pwedeng magdrama para hindi ako makapaglingkod. Hindi ako pwedeng magdrama para hindi ko makuha yung justice. Kahit nasaan yung judge, nandun yung babae. She was consistent and she was persistent. Kaya magulo. Yung China, Pilipinas, kasi hindi alam ng China kung nasaan siya. Pag hindi mo alam kung nasaan ka, magiging magulo po. Isabay mo ang paglilingkod mo habang ginagawa mo to. Yung iba yung inintindi, puro pagdalamangan, pag-aaral, paglilingkod sa pagpangarap, iniwan na ang paglilingkod. Sabi mo sa katabi mo magkalong. Isabay mo. Kung ayaw mo na unahis, isabay mo man lang. Wala kayong pinsan na ginagawa, iniiwan namin ito. We focus on this. Nakalimutan nila na paano ito makamit ay dahil sa ipaglilingkod sa Panginoon. Marami sa amin nakalimot na kung hindi na maglilingkod sa Panginoon, kalimutan mo ito because all of this will become artificial at dito naman kasama siya. Ang isipin ko ay ito. Hindi madamot si Lord. Ang tanong lang, kaya natin pabagay. When the Son of Man comes, will you find faith on the earth? Wala! Kasi busy naman sa lahat ng ito eh. Ayaw mo isabay ang ipaglilingkod. Kaya mo na makikita mo na para tayo sa'yo. Request ka ng request. Pray ka ng pray. Ginagawa ko sa pagkain yung lahat. Kaya hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Malabo mo magdano ang lahat. Panampakan natin siya. Tandaan mo na rin. Kasi sabi ko pala sa mga. Hindi mo pinagbilisan. Ang tanong ng Lord. Pagdating niya sa lupa, pinakita niya tayong faith sa lupa. Ang naman ang gusto mo puro request. Puro prayer request. At wala kang goal. Ano? You can be consistent attending the church without serving the Lord. Pwede ka every Sunday nandito ka sa church, pero hindi ka nagbigay mo sa Panginoon. Pwede consistent ka sa pagpasok sa school, pero hindi ka sa energy, for the sake of attendance na, ayaw mo na makaulog, pero hindi ka makaulog sa school kasi attendance. Ganun din sa Lord ng church. You might be inside the church, you are consistently attending without serving Jesus. Makikita niya sa buhay natin. Sana, ito ba ba ito yung karanasan niya? Kung makikita niyo, hindi nakapasok doon yung drama. Hindi nakapasok doon sa buhay niya yung drama. Sabi nga natin, disciples sa drama, pero puro-puro tayo na nadramahan, miskin. Ang dami namin drama, miskin, pero hindi yun ang ating din. Si Lord, kaya tumugon, and He can do it pretty. Kaya nga, because of this, may makita ka siyang faith sa Lord. Ang nasa puso mo puro request. Puro mga plans. Wala ang plano ng pagbilig ko. Sabi ko, tumilot na unahin, isabay mo lang. Pero naman ang tulong ng biglaan, unahin siya sa lahat ng pagkakataon. Ngayon ang ating conclusion ito. Only in the dictionary, you can find G before H. Only in the dictionary, you can find G, hitting up, before H, hard.
dictionary nyo lang makikita na mauna ang letter G bago ang H. Giving up in the Christian's life is not an option. Hindi ito isa sa pinagpipilian. Ito lang ba? Hindi siya kasama sa pinagpipilian. So, pero in the Christian life, it must be the first one. Dapat lagi na una ang pag-ibig para sa iyo. Amen? Tayo natin po.